Pag-abot ng prize. And after this, yung maririnig po natin ang message galing sa ating congressman. So, itayin lang po natin. Picture muna. Kami po lahat sa nanalo. Thank you. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi sa Senior Citizens Association ng Port State. Sa pamumuno ng inyong mga presidente na si Jose Teliso Sr. Palakpakan po natin ang inyong pamunuan. At pinabati ko din ang mga iba pang mga
bisita nandito ang Grand Night ng inyong Knights of Columbus Council dito po sa Our Lady of Peace Paris, June Villaverde, Grand Night Villaverde. Ang aking kaibigan Leo Pareño na kailik lamang ng federasyon dito sa Port State. Congratulations Leo. Iba pang mga leader dito, si Mac Pacatangay, si Vice Mayor, ito ka si Vice Mayor Casta Puting, Francis Tolentino ng Casa Pilipino, si Kahimena, at iba pang mga leader na nandito. Una-una po, ako humingi na paumanhin sapagkat medyo na-delay. Meron po akong inatendan at ito naman isang mabuting obligasyon, isang evangelization sa isang kinagalang nating religious group. Kaya kailangan po mag-attend ako noon hanggang matapos. Pangalawa, nakita ko na yung laro nyo, laro ng bata. Kahit na bata, mapapagod, pero may nag-ikot yun. Kung meron tinatawag na child abuse, merong senior citizens abuse, di ba? At kung merong harassment, kanina parang harassment, nakikita ko pero nakita ko masaya. Kaya binabati ko po kayo sa inyong kasayahan. Kaya naman kanina, sinabi ko na dapat patalunin na sapagkat nakita ko, medyo hinihingal na iba. Di ba, medyo hinihingal na iba. Ewan ko kay Leo kung kaya niyo yung ginawang paikot-ikot na yun. Pero mahirap po. Sa inyo po, mga senior citizen, pinaparating ko sa inyo ang aking pagbati. At siguro naman, alam niyo ang naging papel ni Congressman Goles sa nakaraang Kongreso nung nirereklamo nyo yung tungkol sa binaba na discount para sa mga senior citizen dahil sa kilos ng PIR doon sa tinatawag na VAT na 12%, naging 8% na lamang. Pero isa po ako sa mga ilang kongresista na nagtulong-tulong para ipasa itong tinatawag na Expanded Senior Citizens Act of 2009. At sa pamamagitan niya ay naibalik sa inyo muli ang inyong 20% discount para po sa mga senior citizens. Trabaho po ng inyong congressman, kasama po ang mga congressman noong nakaraang kongreso. 20% ang discount nyo ngayon. Pero alam niyo naman ako, nakikita niyo ako dito sa may tropical, sa may Jaka. Madalas nagkakasabay tayo. O kaya baka matsempuhan niyo ako doon sa Jollibee, sa may Santana Grove. Dahil San Antonio din yan. O kaya baka kayo mapasyal doon sa aking barangay BF, yan sa may tropical. Sa tropical o kaya sa Jollibee. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Kung sakali po na ako'y makasabay ninyo, hindi lamang po 20% discount ang ibibigay sa inyo, kundi para sa mga senior citizens ng Port State, at ako'y papaniwala nyo na kayo nga ay senior citizen, hindi lamang po 20% discount ang mabibigay sa inyo, kundi 100% discount po. At yan ay pinag-best lang na patunayan ng mga ilan sa mga membro nyo na nakasabay ko sa mga sinabi ko mga lugar. Pang senior citizen lang yung discount niya. Gusto ko rin parating sa inyo ang aking paggalang sa mga senior citizens. Marami po nagsasabi, ang mga senior citizen daw ay nilipasan na ng panahon. Hindi po. Hanggang may buhay ay hindi po lilipas ang panahon. Tingnan nyo ang mga napakaraming mga leader ng ating bansa ngayon. Halimbawa, ang Speaker of the House, sa Lunes ay magsa-celebrate siya ng kanyang 75th birthday. Very productive, napakatalino, napaka-aktibo, napaka-dynamic na leader ng ating bansa, Speaker Sani Belmonte. Yung pong senior, yung ating Senate President, na nakikita niyo naman sa telebisyon, napakatalino, very sharp, napaka-energetic. Magkasama kami sa Commission on Appointments. Si po ang chairman at ako ang vice chairman ng Commission on Appointments. Kitang-kita ko ang haba ng mga sesyon namin doon. Magsisimula kami ng alas 9 ng umaga, matatapos hanggang alas 2 ng hapon, pero nandun siya. Andun yung kanyang energy. More than, hindi ko na alam kung ano edad niya, 87 yata o 88. Ang mas maganda pa siguro sa marami sa inyo, o siguro sa lahat sa inyo, pero nakita nyo, isa pa rin mahusay na leader ng ating bansa. At doon sa amin sa Kamara ng Representantes, marami po mga senior citizen at very active,
Vice President of the Philippines ay senior citizen din po. Almost 70 years old ang ating Vice President. Kung di magkakamali, mga 67 years old siya. And as you know, he's still very active and very dynamic. Yung Vice President ng Estados Unidos is almost 70 years old. Kaya tingnan nyo, tapos marami pa mga leader na may mga bansa. Kaya huwag nyo pong sabihin, huwag natin sabihin na ang senior citizen ay hindi na po aktibo. Kayo po ay aktibo pa at napakarami kayong kaalaman na makakatulong sa ating lipunan. Naalala ko, noong minsan kami kinakantyawan, kami mga senior citizen sa Kamara ng Representantes, kinakantyawan ng ilang bata. Ang sabi, kayo senior na, kayo mga manong na namin. Dapat tumabi-tabi na kayo. Medyo may kantyaw pa yung mga, lalo na po yung mga bata na anak ng mga dati mga kongresista rin, yung mga anak mayaman na hindi siguro naging kongresista, kundi dahil sa kanilang mga ama. Alam niyo kung ano sagot ko? Sabi ko, marahil siguro maganda sagot dito. Kung meron kumakantyaw, sabi ko, ito sasabihin ko sa iyo, kaibigan, junior congressman. Ako, ngayon, sa lagay ko ito, I'm very happy with how I look. Ikaw, hindi ka nakakasiguro kung ano yung tsura mo pagdating sa edad ko. At pangalawa, hindi ka nakakasiguro kung ikaw ay makakarating sa aking edad. Ayun, tumahimik yung batang kongresista. Di ba tama ako yung gano'n? At tayo naman ay magkasama, nakikita tayo sa simbahan. Ako'y isang regular na parishioner dito po sa Port State, doon sa San Antonio Church, sa simbahan dito sa ating barangay. Marami po proyekto dito sa inyong lugar sa Port State. Pagpasok nyo dito sa, ano pangalan ng kanin ito? Masket ba ito? Ito. Ito po. Headline. Ang proyekto po yan. Kung meron kayong mga apo o mga anak na nag-aaral sa Port State Elementary School, nakita nyo yung ating ginawa doon, yung isang building doon, yung Coliseum doon sa taas, yung Fame Street, pagpapasabenta ng Fame Street. Kung kayo pumasok, kung kayo mga taga-Reyes Compound, ilang kali ang ating pinasamento dyan, at yung Coliseum na nandyan, sa Area 7A, B, ay meron po Coliseum na ginagawa ngayon. Siguro mga 2-3 linggo ay matatapos na. At marami pong kali doon po sa banner, yung dulo ng banner, yung napakahabang kali sa Lupena, at napakarami pong kali. Wala pa po na ako'y maging congressman, tuloy-tuloy po ang mga proyekto ito. Ako'y nagpapasalamat sa inyo sapagkat kayo po ay full support dito sa mga proyekto nito ng inyong lingkod. At bilang pangwakas, gusto ko sabihin sa inyo na ang inyong congressman bilang pagsunod sa inyong utos, hanggang ngayon po ay wala pa rin absent sa sesyon ng Kamara ng Representantes. Minsan ay hindi po ako nag-absent mula pa po noong 1992 bilang pagsunod sa inyong utos. Isa na lamang po ang congressman na meron ganyan at yan ay inyong lingkod. Hindi po katulad ng mga ibang congressman, bago pa lamang ay meron ng absent. Ang inyong congressman po sumusunod sa inyong utos na dapat ay parating present. At hindi lang po present, kundi kasama pa sa pagtalakay sa mga mahalagang issue na hinaharap ng ating bansa tungkol sa ekonomiya, tungkol sa seguridad, sa enerhiya, sa budget. Hindi po miyembro ng Committee de Silencio ang inyong congressman ng 2nd District ng Parañaque. Ako po ang inyong boses, tulad po ng utos ninyo, I remain to be a voice of the 2nd District of Parañaque in accordance with your instruction and guideline to me to participate in the most active way in the discussion of the most important national issues that the Philippines is facing right now. So sa muli po, ako'y magbabati sa inyo, sa mga senior citizen, binabati ko kayo sa lahat ng inyong mga nagawa na sa inyong buhay, para sa inyong pamilya, para sa inyong sarili, para sa inyong komunidad. Kayo po ay inspirasyon ng maraming tao, kasama po ang inyong lingkod, Congressman Roy Madueñas. Maraming salamat po. Magandang gabi. Gusto lang po namin i-reclaim, yun na nga po, baka kung sakaling matulungan mo kami, gusto lang po namin i-reclaim yung sidewalk
yan po ay isang local administration matter. Ang congressman po ay hindi po namamahala ng traffic, hindi po namamahala ay ayoko mag-encroach sa jurisdiction ng ating City Hall at ng ating barangay. Ako'y tumutulong para ayusin yung mga kalye, pero pagdating po sa pamamahala, hindi po yan jurisdiction ng isang congressman. Kaya po malinaw po para sa akin yan at sana po ay maunawaan nyo ang papel ng isang congressman. Salamat po. Magandang gabi sa inyo. Maraming salamat po pala po natin, Congressman Rollo Goles. Congressman po ay nagbigay ng 10 ticket worth 1,500 pesos. Para kung maraming manalo, sinapit ko po siya sa tatlo. So, tatlo ko ang mananalo ng 500 pesos gift certificate. Gift certificate. 500 pesos gift certificate. Ang nanalo ay si... Ang una-una po ay si Agripino Milano. Milano! SM gift certificate. Ang susunod? Let's go. Sunod po ay si Hector Obispo. Hector! Wow! 500 gift certificate. SM galing sa opisina ng ating mahal na congressman. Wow! Galing. Sarap mag-isip nyo. Sana sinunod na ako. Hindi ako kasama. Aras na. And last, but not the least, the winner. Pangatlo ay si Carrena Babilonia. Hey, wow! Ang presidente. Oh, that's po. Pwede mo magdagdag ng konting mensahe. Nakalimutan ko lang po sabihin. Kasi kami po ni Mayor ay magkasama parati. At siguro kung kayo napapasin doon sa kabila, doon sa may coastal area, makikita nyo ang dami mga malalaking building na maangat doon po sa tinatawag na Entertainment City. Yan po ay proyekto ng ating Mayor. Hindi pa 2007, naalala ko nung kampanya ng 2007, yan ay binabanggit na niya na yan ay darating sa atin. At nung kampanya ng 2010, sinabi nga niya yung mga maraming proyekto na, mga programa na naaprubahan na ng PAGCOR, ng National Government at in coordination with the Office of the Mayor. At inyong likod naman kahit paano, nakasama po sa mga meeting with PAGCOR bilang ako ay miyembro ng Committee on Games and Amusement at sa Committee on Appropriations. At si Rico nga, pasensya, sisingit ko to, si Jose Rico nga, noong 2008, ang siyang may akda ng isang resolution, City Council resolution, patungkol dito sa pagbibigay ng suporta dito sa Entertainment City dito. Kaya kahit na wala po si Mayor dito, palakpakan natin ang ating Mayor dito sa napakagandang programa nito na masasabi natin na talagang ang 100% credito dito ay kay Mayor June Bernabe po sapagkat sa kanya nasa likuran sa niyan, siya ang nagtrabaho dyan, siya ang nag-oversee ng mga programa at kontrata dyan at ngayon siguro sa ilang tulog na lamang ay makikita natin ang napakaganda na isang accomplishment ng siyudad ng Parañaque, yung tinatawag na Entertainment City credito ng ating Mayor June Bernabe. Maraming salamat po. Wow! Magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat po, Congressman. Okay. So habang ipapahalam na ng Congressman sa kanyang kasipagan, kaya yung oras pinasyalan pa rin po tayo at binigyan tayo ng mga papremyo.